One Hand is an online loan platform na ngayon ay nagpapahiram ng up to 50,000 pesos, payable in installments na monthly. But syempre, depende yan kay system kung magkano yung pauutangin sa'yo or ano yung mga terms. Based niyan sa credit evaluation. One Hand is a legit online loan platform because registered po siya sa SEC as well as submitting entity din sa CIC. So ngayon, kung hindi ka makakabayad kay One Hand, nang haharas ba si One Hand? Yan yung pag-uusapan natin. So, keep watching. Hello everyone, welcome back to my channel. It's Ate Red here and this video is not sponsored. It's based on my personal experience as someone na dating umutang kay One Hand, di nakabayad for a while na late, and someone na just recently ko lang nalaman, ginawa pala akong emergency contact reference. Meron talaga akong first-hand experience sa loan app na to. But before we get to that guys, kung hindi pa kayo subscribe sa channel, please consider subscribing because yung pinag-uusapan natin dito ay about online loan platforms. And today's video will focus on One Hand. So no question about it po, legit si One Hand. Anong mangyayari kung hindi makabayad? Just recently may tumawag and nagpakilala po siyang galing siya sa kay One Hand. And the reason kung bakit siya napatawag, ay listed pala ako as emergency contact reference ng friend, a distant family member na medyo hindi na rin kami nag-uusap. So kinausap po yung agent at napakabait po ng agent. Pwede po ba akong makausap? And I was curious kasi bakit si One Hand tumatawag sa akin na hindi nga ako ma-approve kay One Hand. And in-explain niya na kaya sila napatawag kasi emergency contact po ako ng taong yan. Nakiusap yung agent na kung pwede lang po masabihan si so and so, hindi ko nababanggitin yung pangalan, nasagutin po yung tawag tsaka text ni One Hand. Hindi na po nag-elaborate kung bakit yon, pero alam ko na. Kasi I already know na yung taong yon marami pong utang sa OLA na hindi binayaran. So, basically, hindi po nanghaharas si One Hand. Kasi para makonsider yung OLA ay nanghaharas, nangungulit, tumatawag po siya sa kung sino-sino lang na nasa phone book. Tested and proven na si One Hand po ay tumatawag lang sa kung sino yung na-nominate as emergency contact reference. And I'll tell you why I'm so convinced at naniniwala din ako doon. So, kinausap ko yung agent. Actually, twice ako tinawagan that day. Same conversation. Yung agent hindi po nag-elaborate na it was about an unsettled obligation. Pero syempre, alam ko na yon. Hindi ka naman siguro mapapahiya dahil yun lang yung request ng agent na request lang po na sabihan si ganito na sagutin daw yung calls and texts. Other than that, wala pong sinabi si agent. The next day, may tumawag ulit. At sabi, nagtanong, same script. Tapos sabi sa akin, isang bahay lang daw ba kami or meron po daw akong contact or pwede ko daw, kasama ko daw si ganito. Sabi ko, hindi. Magkaiba po yung address namin. And sabi ko sa agent, nag-explain po ako na hindi ko nga alam na ginawa po akong emergency contact at hindi po ako nagbigay ng permission na gawing emergency contact or contact reference. And after I explained na kung pwede sana, sabi ko sa agent kung pwede sana, wag niyo akong tawagan kasi I really feel offended na ginawa akong contact reference without permission. So, hindi ko talaga alam guys na yung taong yun, ginawa pala akong emergency contact reference. And hindi na sila tumawag. So, may mga ganitong cases na pwede lang naman sana maayos pag nagkausap yung matapos ng maayos. So, after nun, hindi na tumawag si One Hand sa akin. And according to a very reliable source from One Hand mismo, na tinanong ko kung tumatawag po sila sa mga random people sa contact reference ng borrower, hindi po sila tumatawag sa anybody other than those na ni-nominate or nilista talaga ni borrower as emergency contact reference. So dito kay One Hand kasi, pag nag-a-apply ka, 3 po yung hihingin niyang contact reference. And sana naman po, humingi po tayo ng permission sa mga taong yon na gagawin tayong contact reference. Kasi kung sino man yung nilista doon, tatawagan niya ni One Hand in case of emergency or kung hindi nila makontak si borrower. Siyempre naman, out of respect, humingi rin tayo ng permission. So hindi po si One Hand, basta-basta na lang tumatawag kung sino-sino na nasa phone book. And ako mismo guys when I was back then nung pandemic,
nagkaroon din ako ng utang kay One Hand na na-late ako magbayad dahil nagkaroon sila ng system issue, tinanggal po sila sa Google Play. So, for a while, dahil nakulitan ako sa kanila, total, nagbabayad naman ako ng dahan-dahan. Hindi ko sinasagot yung calls and text nila, pero nagbabayad ako ng paunti-unti. It came to a point na tumawag sila sa asawa ko. And because alam ko rin na eventually tatawag sila sa asawa ko, pero hindi po nila sinabi sa asawa ko yung reason kung bakit sila napatawag. Nag-request lang po sila sa asawa ko na kung pwede po sana isagutin po yung calls and texts ni One Hand. Sagutin ko daw. And then, yun, unfortunately, dahil obviously, asawa ko yun. So, tinatawagan nila yung asawa ko frequently within business hours dahil yun nga, hindi ako sumasagot sa calls and texts. Point na yung asawa ko, parang na-offended. But since naintindihan naman yun ng asawa ko kasi in-explain ko kasi eh. Pero in other cases, guys, please, kung meron man kayong gagawing mga contact reference dyan, please ask for permission kasi yung mga legit na mga loan apps, pag hindi tayo, it just makes sense kung hindi tayo makontak, syempre, dun sila pupunta sa mga tinatawagang contact reference kasi in case of emergency, sila yung tatawagan. Ito lang yung masasuggest ko during I think mas mabuti na yung mga online loan platforms that are legit. Credit evaluation process. I think it makes sense na mag-verify sila sa contact reference kung may permission ba from the named contact or emergency contact reference na gawin sila as contact reference, di ba? Dapat ma-alarm sila kung bakit hindi humingi ng permission. Kasi sila rin yung maapektuhan eh. Kung walang permission na gawing contact reference yung taong yun, ng borrower na hindi pala makabayad, di sana nag-question na rin sila, paano yun kung hindi makabayad sila nito? Paano to makukontak? Wala, hindi nga namin alam kung makikipag-cooperate din yung contact reference sa amin. So, piliin ang mabuti kung sino yung gagawin reference at mas maganda po, out of respect, humingi po tayo ng permission sa kung sino mang gagawin natin as contact reference. Itong si One Hand, dapat bang bayaran? As much as possible, yes. Dapat pong bayaran si One Hand. At hindi po ito sa pag-iinarte. Speaking from experience po to. Because One Hand is a submitting entity po sa CIC or Credit Information Corporation. Itong CIC or Credit Information Corporation, it is a government-owned body that collects our information or our data as borrowers. Kung nakabayad ba tayo, naging late ba tayo sa pagbabayad. And yung information na ito na nakakollect ni CIC, nakikita po ito ng mga accessing entities that usually are lending or financial institutions and mga credit bureaus na siya na may nagpre-prepare ng ating credit report at nagka-calculate ng ating credit score. And yung credit report na yan, or credit score na yan, or yung data natin sa CIC, yun po yung binabasihan ng ibang lending companies sa kanilang decision-making process kung i-approve ba tayo sa isang loan or not. So, kung hindi po tayo makabayad ng loan natin or malate po tayo sa isang online loan platform or sa isang utang company na nagre-report sa CIC, makaka-affect po ito sa ating future financial decisions. Baka mahirapan po tayong umutang. And speaking from experience, nakita ko po sa credit report ko yung na-late kong payment kay One Hand. And because of that, may mga online loan platforms po and may mga lending institutions na hindi ako ma-approve. At tanggap ko naman yun kasi it's reality. Mahalaga po na alagaan po natin yung ating credit history. So yung pag-uutang ay hindi po laro-laro lang. Kaya kung hindi pa kayo subscribe sa channel, subscribe po kayo dito because this channel is dedicated to knowing kung anong online loan platforms ang magagamit natin to our advantage at kung ano yung mga online loan platforms ang dapat iwasan. And of course, we focus on financial literacy kasi if we are aware of these things, ang dami po nating maa-achieve ngayon or sa future. And syempre, less stress din para sa atin. So yun lang yung masashare ko today. It's based on my experience and this video is not sponsored. Gusto ko lang maging aware kayo kung hindi pa kayo aware. So that's all for today. I'll see you on my next vlog. Bye!